Okay, so ano ba ang remote sales? Sa mga taong nagtatanong, sasagutin ko ulit kasi ito ang aking career. Okay, unahan ko na kayo, hindi ito pagbebenta ng remote. Okay, hindi siya ibang remote sales yon. Kapag sinabing remote sales guys, it's basically sales na fina-facilitate mo remotely. So on layman's term, work from home sales. By the way, explain ko sa inyo lahat to para mas ma-educate kayo when it comes sa remote sales. Medyo mahaba yung video pero pag nag-stay kayo, meron akong gift sa inyo. Anyways, going back. Okay, so work from home sales ang remote sales. Saan ang galing yan? Anong meron dyan? Pwede ba ako kumita dyan? Explain ko lahat guys. So, take time, chill lang kayo. Okay, itong remote sales guys, nag-boom to nung pandemic. Pero way back before, nung nagka-era na ng freelancing in early 2010, 2011, may remote sales na. Kaso hindi pa siya in-embrace. Bakit? Kasi meron naman nag-boom ng internet era nun. So may mga freelancers, VA pa yung term, virtual assistant, may mga nagfa-facilitate na ng sales. And nag-boom siya nung pandemic kasi yung mga companies, they are finding a way kung paano makatipid. Bakit? Kasi nung pandemic, di ba, takot yung tao bumili. So, yung sales bumababa, tapos nawawalan na ng income, need magtipid ng mga companies. So, one of the things na ginawa ng mga companies para makasurvive is magtipid. At isang strategy na ginawa nila para magtipid is ika-cut off muna ang mga facility. Ibig sabihin, yung mga office, clean-house muna. Kaya nag-transition yung mga tao ng pandemic ng working remotely. Now, na-realize ng mga business owner na kailangan, since bumababa yung sales, kailangan nila tutukan yung sales. Tapos nakita nila na pwede naman palang mag-facilitate ng sales kahit internet lang gamit. Yun na yung remote sales. And doon na na-realize ng mga companies na okay pala na remote yung setup. So, from before na yung sales usually fina-facilitate ng parang on-site, ginawa nilang remotely. Zoom meeting, email na lang, Google Meet, and whatsoever. Doon na lang nila ginawa. Now, win-win sa companies yun. Bakit? Mas nape-pay nila ng more yung mga salesperson nila. Kasi remotely nila fina-facilitate. Dahil nakakatipid sila sa offices. So hindi na nila gagastusan na kung ano-ano na mga added expense yung mga salespeople nila. Plus, since online na fa-facilitate, mas nagkakaroon ng freedom yung mga salesperson. So yun parang pinaka-story niya in a nutshell. Tapos, in-embrace ngayon ng mga nagkaroon na ng nag-boom na yung freelancing ng pandemic. Yun na ngayon yung mga hinahanap na talent ng mga foreigners. Kasi tayo mga Filipino, hindi tayo nagkakalayo sa kultura ng mga Amerikano. Bakit? Magaling tayo mag-English. In a way, part ng curriculum natin yan. Simula pagkabata mo, hanggang pagtanda mo, nag-aaral ka English. So tayo naging top prospect when it comes sa remote sales talent. Up until now, kaya high demand ang remote sales. So, ganun siya nangyayari. It's basically remote sales is work from home na sales. Fina-facilitate mo yung sales remotely. Now, ang tanong, ano ba ginagawa ng mga remote sales people na yan? Sir JC, Coach JC. Okay, so ganito siya nag-work. Ang alam kasi ng tao, kapag sinabing sales, benta-benta. Totoo naman. Pero sa remote sales, nag-evolve na kasi yung way of selling. Meron na siyang 4-step process na main na ginagawa sa remote sales. At yun yung tinuturo ko sa free community ko. Okay. First is may mga sales researcher. Nagre-research sila ng offer, nagre-research sila ng leads. Okay, saan ba natin nahanapin? Nagagawa sila ng offer, sino ba yung tatargetin nilang clients, ano yung offer na gagawin nila. Once meron ng offer, at na-define na nila yung clients, at kung saan sila nakatira, ang next na gagawin, yung step 2 is mag-generate na sila ng data. At ang tawag doon is lead generation. Kaya pansin niyo, may mga lead generation specialist, lead gen, dun na yun. Sila yung nag-gather ng data, pinuput nila sa database lahat ng data ng target clients na yun. So, kinukuha nila yung company name, website, social media links, email, at kahit anong point of contact para may
listahan sila, ipinupunta nila ngayon sa database yun. Lead generation tawag dun. Step 3, yung lead gen, pinapasa na nila ngayon yon sa mga appointment setter. Kaya nakakita nyo, may mga appointment setter. Now, sa appointment setter, maraming klase yan. May mga boys, tumatawag, ang tawag doon cold calling. May mga cold calling. Outbound naman tawag doon, ibig sabihin sila yung nag-reach out. Meron namang mga inbound, naka-ready na, kakausapin na lang nila. So may mga inquiries, usually nanggagaling yan sa mga advertisement, sa mga Facebook ads, Google ads. So adverts galing yan. Inbound naman tawag doon. So yung client tatawag sa'yo. Pag ikaw yung tatawag sa client, outbound tawag doon. So yung mga appointment setter, minsan cold calling mga tawag doon, or cold caller. Yun yung mga boys. Kailangan mo magsalita. Meron namang mga non-boys. Yung mga non-boys, ito yung mga nakikita nyo na mga email lang yung ginagamit. Yung iba text, yung iba LinkedIn. Yun naman mga non-boys naman ng mga appointment setters yun. At kapag na-book na ng mga appointment setter, yung client, doon sa step 3, dito napapasok yung closer. Kino-close na nila yung deal. So, depende kung paano yung design ng sales process or sales pipeline nyo. Pero, step 4, kino-close na yung deal at dito na piniprint yung pera. Pag na-close na yung deal, okay na, ipapasa na sa onboarding person, tapos after sales na, and so on and so forth. So, yung remote sales, guys, ang alam ng tao, isa lang, salita lang, hindi. May mga nagre-research, nagkukuha ng data, nagsaset ng appointment, at nagko-close. Case-to-case basis, may mga instances mix yung ginagawa. May mga iba naman specialized or focus lang. Katulad ko dati, nag-start ako, full stack ako. So ngayon, nag-specialize na ako, nag-strategize na ako. Kasi tenured na ako dyan, alam ko na yung pasikot-sikot, depende sa industry. So, ganun ang remote sales, guys. So, may mga tao, inaaral nila lahat, tinatry nila, may mga tao, gusto lang nila isa, and it doesn't matter. Bakit? Meron at merong opportunity dyan kasi tayo mga Pilipino, top prospect tayo ng mga foreigner sa remote sales. At yun nga yung tinuturo ko, guys. Sana marami kayo natutunan kung paano nagpa-function yung remote sales. Now, ang tanong, paano ba mag-umpisa dyan? Okay? Balita kasi nila, dollars yung kitaan. Totoo naman, guys. And maniwala kayo sa hindi, you can earn as much as you want, as high as you want, as long as skilled ka. Bakit? Sales kasi itong trabaho, guys. The more ka nagpe-perform, the more ka kikita. Kaya gustong-gusto ko yung sales. The more ka nagbebenta, the more ka nagpe-perform, may kang cut doon sa revenue na yun. Kasi revenue-based tayo. Kaya napakaganda ang opportunity ng remote sales, guys. Now, ang tanong, paano ba mag-umpisa? Okay lang ba yun sa mga bata, sa students, sa mga unemployed, sa mga corporate people? Pwede bang part-time? Guys, pwede sa inyo to. Kaso, it will take some time for you to learn, especially kung wala kang background sa sales. But, as my promise kanina sa intro, meron akong regalo sa inyo, guys. Meron akong ni-launch na, na free community that teaches remote sales. From 0 to 1. Ibig sabihin, wala kang alam sa freelancing, tututunan mo yan. Wala kang alam sa sales, matututunan mo yan para may foundation ka at saka fundamentals. Tapos meron ka sa susunod na remote sales at lahat ng sinabi kong skills sa steps na yon, from lead research, sales research, lead generation, appointment setting at saka closing, meron akong comprehensive na training doon. Worksheets, modules, etc. May weekly Q&A pa ako. At may active community tayo at meron pa tayong active admin at mga support team. Lahat yun, guys, na sinasabi ko, libre. At nilaunch ko yan 5 to 6 months ago. And sobrang nag-boom, guys. Kasi sobrang in-demand nitong skill na to. 19,000 na Filipino aspiring freelancer, at mga taong gusto matuto ng remote sales yung nag-sign up. And right now, 5,000 na tao na yung nag-on-board. And sa community namin, may mga nakakalanda ng client nang hindi ako binayaran ni piso. May mga nakakalan, may mga bata, may mga unemployed, may mga employed, at may mga iba nga, nag-multiple clients na. So lahat ng sinasabi ko sa inyo, guys, free yun. And that's my way of saying thank you kasi maraming taong sumuporta sa akin sa journey ko sa content. Sa TikTok, napakalaki ko. Tapos
Nagta-transition ako Facebook ngayon. So it's my way of saying thank you. Plus, advocacy ko yan. Bakit? Sobrang dami, guys, or sobrang taas ng demand ng mga Filipino remote sales professional. Untapped market ngayon yan, kaya nagtuturo ako. So if you think para sa inyo to at nakikita nyo talaga na gusto nyo siyang itry, wala namang risk, guys. Hindi ko kayo bubullshitin, hindi ko sasayangin oras nyo. Libre lahat yun. Pwede nyo i-check. So, kung may kakilala ka na gusto mag-lock in this 2026 or sa tingin mo para sa kanila to, gusto nila i-try, regardless if OFW ka, welcome ang OFW as long as you have time. Student, unemployed, corporate people na gusto nyo mag-upskill or to try something new, guys, invited kayo dito. Ang sa akin lang, ipangako nyo lang na ipa-follow nyo yung rules at re-respetuhin nyo yung mga tao para mas mag-improve yung community experience natin. Yun lang sa akin, guys. So, again, kung gusto mo mag-join, link in my bio or kaya naman sa comment section or i-search nyo, guys, jointheparliament.com. So, yun lang. Excited na ako. Makita ka manalo. Share mo sa community kung ano yung dream mo or kung ano yung reason ba't gusto mo mag-join. And potentially, maland mo yung first client mo para mag-jumpstart yung career mo sa freelancing. Yun lang, guys. Kita-kits. Peace.